Hello, hello, hello. Doc Bryce here, and our topic for today, kidney stones, paano makakaiwas? Meron siguro kayong mga kilala, no? Na sumakit yung kanilang likod. Sobrang sakit na namimilipit na. And pagka dinala sa ospital, turns out to have kidney stones. And usually, kung malaki na to, operation, or kung mga maliliit pa lang or mga buhangin pa lang, maliliit lang, binibigyan sila ng medication, then pain reliever. So, sa lifestyle change nyo, usually, marami tayong mga diet na ginagawa, no? Vegan, low carb, paleo, Mediterranean, and minsan, kahit na anong diet pa yan, nagkakaroon pa rin tayo ng stones. No? So, paano natin ito maiiwasan? Kasi, imagine nyo, nag-healthy lifestyle na tayo, and still, bakit tayo nagkakaroon ng mga kidney stones? So, alamin natin, paano to? Ano ang cause? Bakit tayo nagkakaroon ng kidney stones? Okay. Usually, sa mga carnivore or low carb, no, they tend to eat more meat. Okay? So, ang hindi nila alam, no, ang low carb or keto has a natural caloric deficit. Pag sinabing natural caloric deficit, hindi ka nagugutom. So, you tend to eat less. Kaya kadalasan sinasabihan tayo ng mga doctors, no? Mga doctor ninyo, bawal ang keto, low carb. Kasi ang alam nila, 6 times a day kayo kumakain, and pagka binanggit ang keto or low carb, ang iisipin nila, puro kayo meat. Tama? And imagine that, 6 times a day, you eat meat. So, hindi nila alam yon na pagka nag-change tayong lifestyle to keto or low carb, it has a natural caloric deficit. So, pagka naglo-low carb po kayo or nagkikito at marami kayong makain na karne, may something yon. Okay? You need to chew your food 20 times or more before swallowing. Oh? Kasi kung hindi nyo i-chew properly, hindi nag-reflect, hindi nag-signal sa utak natin na we are satisfied. Yung satiety center natin sa utak, nawawala. So, akala ninyo, gutom pa rin. So, ang tendency, you eat more meat, you eat more. So, akala niyo gutom pa, pero sa totoo lang, busog na. So, you need to savor the taste, chew it properly before swallowing. So, isa yan. So, pagka dumami ang kain natin ng meat, it causes our blood and our urine to become acidified. Mas acidic siya. So, kung mas acidic, it also it makes more uric acid. So, pagka kumain ka ng sobrang karne, no? Too much meat, okay? Tend to increase calcium excretion and decrease citrate excretion, causing kidney stone. Yung iba naman, pagka too much meat, increase bone resorption, it will decrease bone mass density. So, it will lead to fracture. Okay? Ba? Gulat kayo, no? Totoo po yan. Okay? And also, it also increase insulin resistant. So, it will lead to diabetes then. So, too much meat can cause that. Imagine that. So, it also increase cortisol, which then cause hypertension. So, increase blood pressure yan. Okay, ang number 2, cause ng sa diet natin, sa change ng lifestyle,
is it decreases citrate, no? Ang citrate is very important because it helps bind calcium in urine. Okay? So, it also helps inhibits kidney stone. So, yung citrate helps inhibits kidney stone. So, kung meron kayong citrate, walang kidney stones. Okay? Another one is dehydration. So, bakit tayo nagkakaroon ng stones? Because we are dehydrated. So, kung nagbago tayo ng lifestyle change like low carb or ketone, pagka binawasan natin ang carbohydrates, hindi to zero sa low carb. It's low. So, ang moderate is 50 grams of carbohydrates a day. So, low carbohydrates. Pagka ganyan po ang ating diet, no, nababawasan ng tubig ang ating katawan. So, can cause dehydration. So, less salt din. So, nababawasan ng salt natin, nababawasan ng water, can also cause stones. So, ano ang dapat natin gawin? Ito. Number 1, to stop kidney stone formation. Kahit sino pong mga naglo-low carb or nagla-lifestyle change, healthy lifestyle, no? Number 1, moderation in everything. So, when you eat meat, no, chew it properly. Tendency natin, pagka nag-low carb tayo, sinasabi ko nga, has natural caloric deficit. So, you need to chew it properly. Kadalasan sa mga may problem sa kidney, like mga chronic kidney disease, kailangan na nating i-measure ang protein requirement per day. So, mas mapalad tayo yung mga walang CKD, no? You do not have to do that. Pero, chew your food properly para mag-signal sa utak natin ang satiety center. So, busog. Limited din ang protein. Hindi yan sobra-sobra. Okay? Number 2, drink more water. Okay? So, kadalasan sa ating mga Pinoy, no, hindi tayo mahilig uminom ng tubig. Pagka lang nauuhaw. Okay? So, meron akong tips na natutunan ko to, no, sa isang urologist. Okay? Ito ang tip. Sa timbang ninyo in pounds, sa pounds, i-divide nyo sa 2, yun, yung equals nun is ounces of water per day. So, halimbawa, 200 pounder kayo, 200 pounds. I-divide nyo sa 2, that is 100. So, 100 ounces of water per day. Okay? 100 ounces of water per day. Yan yung recommended water intake per day. So, depende yan sa timbang natin. Okay? So, pangalawang tip yan. And number 3, to stop kidney formation, we need to increase our citrate. So, paano natin i-increase ang citrate to prevent kidney stone? Okay? Lemon. No? So, lemon, take lemon. 1/4 cup per day of lemon. I-squeeze mo, 1/4 per day po yun. It will increase your citrate, preventing kidney stone. Kaya nga, minsan pagka nakita sa ultrasound, may kidney stone, may nire-reseta ang doktor ninyo. Potassium citrate. Diba? Calcium citrate. Potassium citrate, it will dissolve kidney stone. And hope you understand regarding sa kidney stone, huwag po tayong matatakot, lalo na dun sa mga tinatawag na stone former, no? Iwas po tayo dyan. So, alam niyo na po yung reasons bakit nagkakaroon ng kidney stones and i-manage natin, no? Paano makakaiwas to. So, yung iba naman, nag-iisip sila, uy, di ba yung oxalate? Okay. Ang recommended na oxalate per day is 50, pero pwede yung 100 mg. Pero ang pinaka-best recommendation of oxalate is 50 mg per day. So, ano ba mga oxalate foods?
na nagkakos ng stones, no? Ito yung mga leafy green vegetables, no? So yung spinach, isa yan. Pero yung mga low oxalate is yung lettuce. Kaya okay ang lettuce. Cucumber, low din ang oxalates. Isa pang mga food na mataas ang oxalates, chocolate. Ay. And also coffee, tea, may oxalate po yung mga yan. So, yung mga chia seeds, almond nuts, napakataas ng oxalate niya. Nasa 400 plus yata. No? Per 100 grams ng almond nuts, meron siyang 400 milligram of oxalate. Kaya kung mahilig kayo sa almonds, you need to limit that. Kaya nga usually ang nuts, handful, 2 to 3 times a week. So hindi siya every day. Then increase your fluid intake. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, doesn't matter if you eat yung oxalate food as long as you drink water. Okay? Electrolytes, water, and hopefully maging moderation na po ang pag-take natin ng mga yan. Kasi ang hirap, no? Apakahirap ang nuts. You cannot measure it. Once na makakita kayo ng nuts, you will grab a handful and eat it. Yung iba naman, aalis, babalik sa kitchen, nakakita ng nuts, kuha ulit. So, every time you take or consume nuts, oxalates po yun. Okay? Hopefully, may natutunan po tayo ngayon. No? Paalala lang po, no? Ang live ko po ngayon ay for knowledge purposes only, and lahat po ng comment at suggestion ko dito ay hindi pwedeng ituring na diagnosis. So, mangyari lang po na magpa-consult po kayo sa trusted doctor nyo o kaya siyempre, sa akin. You can consult me, no? Kung meron kayong mga health concerns. So, please, ito is knowledge lang po, additional knowledge para sa atin lang to. Ngayon, kung meron po kayong mga health condition, you need to do consultation with your trusted doctor or your low-carb doctor advocate. Isa na po ako doon. So, message lang po dito sa page ko if you want consultation. And please, share this live para magkaroon ng awareness ang mga stone former na mga kaibigan ninyo, loved ones, mga kamag-anak na alam nyong stone former or kahit hindi. So either low carber siya or hindi. I hope naka-add to ng knowledge sa inyo, makaiwas sa stone forming, kidney stones, iwas tayo gastos. Di ba? Stay healthy. Be the best version of yourself, adapt, and evolve. Okay? So, I will answer some questions then. No? Kamusta po kayo? Good evening, Rosel Cinco. Evelyn Divina, good evening. Sky Savi, Lily Saldivar, good PM. Sherin Fungo Benaning, good evening. Naimbag nga rabi Arnolfo Farinas. Sa mga Ilocano, naimbag nga rabi kada kayo amin. Sa mga Ilonggo, ginagihugma ko kayo. Good evening, Mercy Tan. Ano maganda? Talk, mataas BUN, maganda gawin. Increase your fluid muna. Then, pwedeng ano po, bawasan ang, it's either too much protein or kulang kayo sa tubig dyan. Kaya kadalasan ang problem sa atin, no? We do not drink fluid. Usually, mas gusto nyo uminom ng kape, tsaa, no? So, thinking na pagka nakakainom tayo ng this kind of fluids, no? Yan, tawag ko yung mga concentrated fluids. Yan yung mga kape, tsaa, kokwa. Concentrated fluids. We do not drink water. Plain water. We need that. Okay? CKD stage 2, need nyo po ng consultation. Okay? Pag kami mga concerning po kayo, mga health condition,
and you want to start a low carb, no, or any diet lifestyle or any lifestyle change, you need to do clearance muna sa doktor ninyo, or kahit mag-message kayo sa akin for clearance. Pero syempre, kailangan natin baseline lab results. Okay? Good evening, Rick Chan. Good evening, Doc. Pag marami akong nainom na tubig, ihi ako ng ihi, kahit di ako palagi umiinom. Okay. Kaya kadalasan sinasabihan ko po ang how to take your water. Sip-sip lang. Nakasanayan na natin, no? 2 baso or 3 baso, isang inuman, because we are fast-paced generation. Lahat fast-paced. Nagmamadali lahat. Aalis na ako. Kailangan, kailangan kong minum ng maraming tubig. So, lagok, tungga. Then, after ilang minutes, ihi naman ang ihi. So, you need to do sip lang. Okay? Spread it throughout the day. Ang tip ha, kung ilang pounds po kayo, i-divide nyo sa 2, yan yung ounces of water per day. Okay. Good evening, Grace Betchayda. Doc, yung po bang buto ng kalabasa, mataas din po ba sa oxalate? Yes, basta buto. Kumakain, yes. Anong tawag doon? Yes. Ang pinakamababang mga nuts is, ano ba yan? Macadamia and pistachios. Ang pistachios, 49. Macadamia, 42 milligram per 100 grams yan. No? So, watch out lang. Then also, ang recommended oxalates natin is usually 100, pero the best is 50 milligram per day. Okay? And also, ito salt intake. Please, kadalasan ko sinasabi, no? Too much salt can cause dehydration. Okay? Too much water can also cause dehydration. Maraming hindi nakakaalam yan. Okay? So, mga doctor lang nakakaalam yan. Pero binibigyan ko na kayo ng tip. Paano ma-dehydrate? Okay. Ang tanong, Doc, gaano kadaming salt? Usually, ang recommended natin is 2,300 milligram salt per day. Ilan yun, Doc? 1 teaspoon po yun. So, ingat po tayo, no, sa salt. Kung puro tayo salt, yung iba pinch, madalas nagpipinch, ang pinch niya, ang dami. So, ingat po tayo umabot ng 1 teaspoon or more. More than 1 teaspoon of salt per day. Kaya kadalasan, ina-advise ko, sip water. Hindi lang po electrolytes, hindi lang po yung salt. Okay? Sip pa rin kayo ng tubig. Coffee and tea and cocoa are nagdadiuresis din yan ng mga fluids. So, kung kayo ay feeling nyo dry ang lips, dry ang skin, dehydrated na tayo. Kaya kadalasan yung mga dry ang skin, it's either dehydrated or syempre kailangan natin ng emollients, lotion. Okay? So, please limit. And makakatulong to sa kidney natin. Okay? Para makaiwas kidney stones, alagaan natin ang katawan. So kahit na mag-lifestyle change tayo, minsan akala nyo it benefits your kidney or your health pagka nasobrahan kayo niyan. Kaya too much is not allowed here. Okay? Doc, bakit gano'n? Naka-low carb na po ako, 15 kg na nabawas sa akin, nag-normal na po cholesterol ko, pero medyo mataas pa din SGPT, pero sabi ng doctor, possible sa rosuvastatin po, kaya tinanggal niya. Mataas pa din po BP ko kahit may gamot ako na amlodipine. Yes, liver enzymes, isang side effect ng mga cholesterol lowering drugs ay increase yung liver enzymes. So, kaya tinanggal po ng doktor nyo yan. Okay? Then, yung BP ninyo, maraming factors. Pwede kang puyat, no? So, alamin natin. Need to consult
Kasi aalamin natin anong lifestyle ninyo, ano yung mga iniinom yung gamot, ano yung mga ginagawa nyo, nagpupuyat ho ba kayo, no? So, you need to do consultation para thorough investigation of the doctor. Kaya usually, when I do consultation, pagpasensyaan nyo na kung matagal kung naghihintay po kayo, no, sa consultation, nakapila kayo. Because 30 minutes minimum ang aking consultation or more. Depende sa questions ng pasyente. Kasi lahat yan sasagutin natin. Lifestyle po ito. So, hindi lang yung diseases, illnesses, lifestyle. Pati yung habit mo, ano yung ginagawa mo maghapon. Lahat. Pati kasama ang family. Kasi kung dysfunctional ang family, it will affect your health also. Kung dysfunctional. So, mag-a-advise ako. Ganyan. Compromise. Always remember to compromise. Lahat ng bagay can be compromised. Makipag-usap lang. Kasi minsan, pagka hindi kayo nag-uusap, hindi nyo alam kung anong nasa isipan ng kabila. So, you do not know how to handle it. Pwedeng i-handle mo negatively, pero mas maganda mag-usap. Okay? So, compromise, everything will come out okay and all right. Okay? Ayan. Ayaw. Ayan. Oh, hop. Ayaw. Ayaw yung ano. Sige, mamaya. Doc, ayan. Mataas. Ayan, natanong na. Good evening, Doc. Sa mga stone form, bawal po ba ang LC butter? Yun! Ang very good question, Miss Merlita Betonio. Alam mo, maganda sa mga dairy, low in oxalate mga yan. Low in oxalate. Okay? So, pero syempre, nasa kosher food list. Kaya tandaan ninyo sa mga naglo-low carb or kahit hindi, ang cheese, no, nasa kosher food list namin yan. And hindi ito everyday. Take it 2 to 3 times a week lang. Huwag siyang everyday. Okay? Wala akong mahanap na low-carb advocate na doctor na affiliate sa Medicard. Sensya na. Sir Emmanuel Tomasa. Wala talaga kayong mahahanap na naka-HMO. Sorry. Okay? Kaya lahat po ng mga naglo-low carb or nag-change ng lifestyle, no, you need to consult your doctor or any low carb advocate doctor, no? Kasi kailangan nyo pa rin ng consultation. Yung mga nag-high carbs nga nagko-consult. Siyempre tayo din, kahit na nag-healthy lifestyle tayo, need pa rin natin ng consultation sa doctor. Okay? Kasi pwedeng mali-mali na yung ginagawa natin. No? Akala nyo tama, pero mali-mali. Katulad kanina, nagtanong, still hypertensive po ko. I'm a low-carb lifestyle. Bakit mataas pa ng BP ko? May something. Bakit mataas pa rin? So you need to do consultation pa rin to recommend or advise you on what to do. Okay? Nakakatulong po ba ang pag-inom ng water with ACV? Okay, usually ang ACV sa GERD ko, sa mga heartburn ko, binibigay yan. Okay? Yan, makakatulong din sa lifestyle natin, sa health natin yan, ACV with water. 1 to 2 tablespoons of apple cider vinegar in 1 glass of water. You can consume that twice a day, with or without meal. Pero syempre, use straw. Okay? Lily Saldivar, God bless you. From Cotabato, Min. Thank you po sa information. Ami Olabiaga, good evening. Hello. Marco Michael, Rosarelli Lobo. Doc, yung talbos po ng kamote, malunggay at pechay, mataas po ba yan sa oxalate? Yung mga sweet potato, mataas po sa oxalate. Malunggay, hindi yata. Natin, ang ibase nyo po kung ilang oxalate. Ang recommended natin is 50 mg per day. No? Yung iba,
pwede na hanggang 100 milligram, pero ang pinaka-recommended is 50 milligram. Okay? Yun ang mahalaga. Kasi hindi ko makakabisado lahat ng mga ilang milligram ng oxalate ang bawat dahon ng gulay, no? Hindi ko makakabisado. Ang tandaan nyo na lang po kung ilang milligram per day ang kailangan niyo. Yun. Melinda Mariano, good evening po. Poging cute. Machong Doc Brad, Josie Cruz. Maayong gabi, Doc. Betty Casila, good evening from Mauban, Quezon. Rosalie Lobo. Doc, ano po yung mga sign if meron kang kidney stone? Uy! Ang ganda rin ng tanong mo. Paano mo malalaman kung ano yung signs? Okay, Zeus Cortez, isa. Pain sa likod. No? Pain, yung parang may tumutusok-tusok or pagka-severe pain, minsan, ang dami niyan ha, hindi makagalaw or namimilipit sa kirot. Sure na ako dyan. Stones yan. Kasi talagang, lalo na yung staghorn, pag sinabing staghorn, yung stone, may sungay, ganun. Kaya nakatumutusok yun. Pasakit. So, pain, fever, baka may UTI na. Titingnan mo sa urinalysis, may blood, or nakalagay doon, many calcium oxalate, many uric acid. Yan na. Pagka ganyan, kahit walang symptoms, no? Walang signs, pero nakakita kayo dun sa urinalysis nyo na may oxalate, may uric acid, nagsisignal na ang body natin. Hey, marami ka ng oxalate, marami ka ng uric acid. Kahit walang symptoms, no? Pero nagsisignal na siya. You need to do something para hindi mag-stone form. Mag-form ng stone. Okay? So, ang gagawin ninyo, syempre, increase your fluid intake, moderation lahat ng kinakain, minimize, no? And increase your citrate. Okay? So, seek consult pa rin. Pagka nakakita kayo, urinalysis, may abnormal, need nyo mag-consult agad sa doctor so that they can advise you on how to deal with it. Okay? Or, you can message me, Dr. Brian Aubrey Castillo, for consultation. Thanks for advice. God bless po. Judith Makalalag. Naimbang Rabid, Doc. Nalate ako sa live. More live to hear from you, Doc. Ellen Rodrigo. Good evening po, Doc. 4 months na po ako nakalocal at ako po ay low blood. Ang tanong ko po ay, okay lang po ba ang fasting sa katulad ko mababa ang BP? Okay. Arnie Peñalosa. Gaano kababa ang mababa? Okay. So, ang normal po is 90/60 up to 120/80. Pero, need natin ng consultation, baka underweight ka na, malnourished ka na, so pwedeng mababa ang BP. And if you are eating like a bird, yung kain ibon, sinasabi nila, yung kukunti lang kakainin, tapos ayun na, maya-maya, kakain ulit, pero konti lang. No? So, pagka kulang nutrients nyo, kulang ang tubig ninyo or electrolytes sa katawan, so hindi kayo mainom ng tubig, bumababa din ang BP. Or, baka naman may tinatake kayong hypertensive medication. So, you need to do consultation pa rin. Ha? Tamang-tama kayo, Doc. Ang father ko, potassium citrate ang reseta niya kasi may crystal na ang kidney. Ayan. Ines Serrante. Good evening po, Doc, from Dubai. Daniel De Los Reyes. Magandang gabi. Sherry Rebollido. Good evening din po. Nora Mendoza. 100/70, yes. Normal po yan. Pero syempre, take a journal of your blood pressure. So, upon waking up, before going to sleep, i-journal nyo. After 1 month or 2 months, or after 3 months, dalhin nyo yung journal ninyo sa inyong doktor or sa akin. Ipakita ninyo. Okay? Then, re-reviewin namin yan. Re-reviewin ko yan. And if very good, meron akong advice, adjustment sa medication. Pero kailangan po may consultation. Kasi ang doctor lang po, okay, licensed doctor, ang pwedeng magbago ng mga gamot ninyo. Marami po dyan, ha? Nagdodoktora, no?
Huwag niyong babaguhin ang gamot ninyo unless licensed doctor po ang gagawa niyan. Hello po, Doc. Possible po ba ang balahibo ng pusa ay nakaka-allergy po ba? Merly Romerosa. Yes, isa po yan sa cause ng mga allergic rhinitis, allergy, asthma attack, yung mga pets. Okay? Kung ayaw nyo ng allergy, mag-pet kayo ng isda or turtle. Okay. Thank you for your generous of sharing this knowledge, Doc. Namin na poging-pogi. This is really helpful, Jessel Manzanero. Ay! Kamusta ka na, Miss Giselle Manzanero? Tagal-tagal na kita hindi. Tagal na. Ngayon, sumulpot. Nagpakita, nagparamdam. Okay, kamusta na si Mother? No? Hope she's feeling good. Okay mga laboratory. Okay ang mga health conditions niya. Lagi nasakit ang kanan, tagiliran ko. Dok, ano po gamot? Sabi kasi may diabetes po daw ako. Andy Zirk. Okay, usually pagka may diabetes po, no, ang daming mga complication ang diabetes. Always remember that. Kaya, na-advise ko sa mga diabetic po dyan, you need to control that sugar. Okay? Kasi, delikado yung complication. Okay? Take your medicine. Ang gamot, tulong po yan ha, hindi yan kaaway. Tulong yan. Kailangan natin yan if hindi natin makontrol ang sugar or yung hypertension, hindi makontrol. Huwag niyong tatanggalin. Kailangan niyo yan. No? You know what? You need to change your lifestyle. Ayusin natin yung lifestyle niyo, yung mga kinakain niyo. Kadalasan, my advice, no sugar food, sugar drink, no processed food, no fast food. Okay? Ayusin natin ang sugar niyo. Then, you need to do consultation. Kasi kung nasasakit po yung tagiliran nyo, kailangan po natin ng physical examination sa tagiliran kung ano yung cause niya. Pwede kasing hindi diabetes. Okay? Baka iba. You need consultation. Magpakita po kayo sa doktor. Bawal ba ang milk sa mga stone formers, Doc? Chris Goldie Lores. So, okay. Kung almond milk, yes. Pero ang mga cheese, dairy, low oxalates po sila. Pero yung mga almond milk, no, high in oxalate po. Hey, good evening po. Please call mo po when you are ready. Ha? Call ako? Mag-message po kayo, no? Then, I'll give you details. Then, I will call. Iwas potassium? How come? No. Wala pong iwas potassium dyan sa kidney stones. Increase your fluid intake. Usually, nadidehydrate, so you need electrolytes. Ang electrolytes, may potassium, may sodium. Pero siyempre, you limit your salt in 2,300 milligrams per day. Year ending na yung push-up challenge mo and it's so motivating. I started my own also. Wow! Yan ang gusto ko sa inyo. No? Kahit na matatapos na ang ating push-up challenge, you need to set a goal. When you finish that goal, no, yung program na yan, yung challenge na yan, matapos, set another goal. Okay? Huwag kayong titigil. Di ba sabi ko sa umpisa, ito yung starter ng mga sedentary. No? Lahat ng mga hindi nag-exercise, mga sedentary, ito yung start-up. So, any push-up, yung wall push-up, knee push-up, any push-up. Tapos, kahit ilang pong push-up yan, as long as you do it every day, ano magiging benefit niya after a month? What more? 6 months or 1 year? You're doing that. Okay? So, continue lang. Matapos ang challenge natin na to, set another goal. Anong goal yon? Depends na sa'yo. Yung mga sedentary na nagpo-push up ngayon, please do another goal. Set another goal. Then, implement. No? Okay? Congratulations sa inyong lahat. Good evening, Doc. Pwede po ba ang LCF sa may rayuma? Yes, Succubus aureola noveline. Usually, ang mga rayuma, inflammatory foods. You need to do some consultation, no?
clearance sa kung ano yung, ayan, sa low carb, you need to do clearance po. And also, baseline lab results. I-include nyo na ang CRP. Good evening, Lenny Lexlen. Doc, 2.5 liters po naubos ko tubig buong araw. 54 kilos ako. Okay lang po ba yan? Dami. 54 kilos, gawin nyo pong pounds. So, ano ba yung 54 kilos? 54 times 2.2, 118.8 pounds. Okay, divide mo sa 2, 59 ounces of water per day. 59 ounces. So, ano bang 59 ounces sa liter? 1.7 liters a day. Okay? Hello, Tessie Johnson. Oy, hello, Tessie Johnson. Hi. HbA1c result, it's normal po ba o mataas po? Okay. Pwede po ba ang LCF? Yan. Doc, bakit gano'n naka-low carb? Naulit na po. Cacao. Yes, ang cacao mataas din po sa oxalate. Paano po kung inom ng inom tapos ihi din ng ihi? Okay. Sip-sip lang po. Ha? Sip-sip. Usually sa umpisa, ano yan tansyahan. Hindi nyo yan mape-perfect. Pero eventually, everyday na nagtatansya kayo, maano nyo yan, mag-a-adapt kayo dyan. Okay? Okay, evening po, Doc. Tanong ko, pwede ba ang collagen na may lactose or may maltodextrin po as ingredients? Out po ang maltodextrin. Okay? Out po. Okay, hi, gandang gabi, Neris's Kitchen. Hello. Hindi po ko affiliate ng Medicard. Okay, Doc, paano po magpa-consult sa inyo? Saan po kayo nagki-clinic? Send the message dito. I'll give you the details. Ang clinic ko is Ace QC, Ace Valenzuela. Ace QC every Wednesday lang po, pero by appointment po yan. Ace Valenzuela every Saturday by appointment then. And dito sa Bulacan, yun yung everyday except Wednesday and Sunday. Pero all of them are by appointment po. Kasi i-spread out ko, bibigyan ko kayo ng oras para hindi kayo maghintay ng matagal. Kasi kadalasan sa mga consultation ko, matagal. I-discuss ko lahat yan. Lifestyle change, i-discuss ko po lahat. And hindi siya yung saglit lang. Okay? Kaya sa mga nagtatanong, ilang hours or ilang minutes, as long as you have list of all your questions, sasagutin natin yan hanggat masasagot ko. Okay? Do you accept outside patient? Philippine patient. Oh yes, marami po akong mga patient din po outside. No, ibang bansa, marami po. Okay? I can do online consultation din po. Doc, before BP ko 140/90, after 2 weeks LC 138, normal na ba yan? Hindi po. Jun King Marcelino, I told you, do journals of your blood pressure upon waking up and before going to sleep. After 2-3 months, bit-bitin nyo yung journal or kung magpapakonsult kayo through online, picturean ninyo, send nyo, re-reviewin natin yan. Then, saka ako mag-advise or magre-recommend. Good evening. Kung tatas po ba ang BP, pwede uminom ng pineapple juice. Out po ang Delata. All canned goods sa lifestyle na ito, low carb lifestyle or any healthy lifestyle. Out ang processed food. Okay? Kung naglo-low carb po kayo, out ang processed food, out ang canned goods, out ang fast foods, no sugar food, no sugar drink. Okay? Bakit sumasakit ang ulo, Doc, paggabi? Ano cost niyan? John Almonia. Ang hirap naman na tanong yan. Ang sakit ng ulo. Okay. Okay. Isa pwedeng puyat.
Okay? Walang tulog. Isa yan. Stress sa work. Maraming iniisip. Okay? Yung iba, walang pera. Sumasakit ang ulo. Okay? So, consult pa rin. You need consult kasi alamin natin bakit sumasakit ang ulo. Baka naman hypertensive na. So, we need to investigate more regarding dyan. May negative effect po ba yung nakakain ako ng isang biscuits? Isa, pero biscuits. Okay. Madaming isa yun, ha? Ami o Labiaga, observe lang po, okay? When you do, wag po tayo masyadong very, doon, strict or, ko maano yung define yan. Okay? Anyway, you need to listen to your body. Ano bang pakiramdam? Yes, nakakain ka ng biscuit. So, pakiramdaman yung sarili nyo. Always listen to your body. Kung ano yung sinasabi ng katawan nyo, yun ang i-address natin. Okay? Ano yung pinagsasabi ni Doc Bry? Listen to your body. Of course, di ba? Kung kayo are healthy, wala kayong nararamdamang kakaiba. Pero pag may naramdaman kayo, bigyan ko kayo ng example. Yan, yung headache, nahihilo, may cramps, sumasakit ang tiyan, masakit ang katawan. Your body is telling you something. You need to listen to it. Okay? Ngayon, in-address nyo na, inayos nyo. Still, meron kayong mga discomfort na nararamdaman. That's the time you need to do consultation. Kasi may question na eh. Ang dami na. Ano to? Bakit hindi ko na aayos tong katawan ko? You need seek medical help. Okay? Okay. Good evening, Doc Bry. Mami Ellen, salamat palagi, Doc. God bless. Mary Mercy Valencia. Maraming salamat, Doc, sa paggabay. Lumibaw Rodolfo. Doc, pwede po bang anchor butter sa may kidney problem? Okay. So, low in oxalate mga butter or mga syempre, in moderation. Okay. J. Pedrano, okay lang po ba ang apple sa low carb? If you are no health conditions, ang mga fruits po kasi nasa caution food list siya. Okay? 1 serving lang po. And kung may health condition, ano ba ang health condition ng hindi allowed ng fruits? Okay? So, mga health conditions, pagka mataas ang liver enzymes. So, iwas talaga sa fruits. Okay? Fructose. Pero kung mga may health condition pa rin kayo, may concern kayo, seek medical help. Ha? Magpakonsulta po kayo. Okay? Para mas maging thorough ang paggaling. Kasi itong mga binabanggit nyo, generalized siya. No? Pwedeng hindi yan ang management yung binanggit ko. Hindi. No? Hindi siya diagnosis kasi. We need to diagnose your problem before we can treat it. Kasi kung hindi natin alam ang diagnosis, paano natin gagamutin? Diba? So, seek medical consultation. Oy, Bong Santiago. Good evening, Doc Bry. Meron po ba kayo tinitake pang boost ng energy during marathon niyo po? Meron. Salt stick electrolytes. Yun lang. Because fats ang aking source of energy. Fat adapted. Okay? So kahit na walang tinitake, I can finish a marathon or a triathlon race. Okay? So before the race, syempre, may mga nutrients pa rin, no? Yung kung ano kinakain ko before the race, 1 day before. No? Pero pagdating kinabukasan, fasted state, usually, nagkakape lang, no creamer, no sugar, then I go to race. After a race, hindi pa rin ako gutom. Okay? So, kakaiba talaga yung energy ng mga naglo-low carb. Walang sakit, need pa consult. Dizon Jello. Yes! Dizon Jello. Ito ha, marami nagkakamali. Akala nila wala silang sakit. Marami na po
akong mga patient, coachee, na pagka nag-enroll sa program ng low carb, no, tuturuan sa low carb lifestyle, ang sasabihin sa akin, Doc, wala akong sakit, gusto ko lang magpapayat. Wow, okay. Very good. Sige. Pero kailangan natin ng baseline lab results. Ayan na. Dumating ang labs. Taas ng sugar, taas ng uric acid. Nung minomonitor ko na, 180/100, ang sugar mataas. Sabi niya, wala daw siyang sakit. Okay? So, kailangan malaman natin, no? Doktor ang magsasabi kung wala kayong sakit. Pero need natin ng baseline lab results. Kasi nagdaan po ang pandemic, no? 2 years sedentary lahat ng tao. Unless nag-exercise sila. Kasi mayroong mga individual na kahit na pandemic nakakapag-exercise. Pero mas madami dyan, sedentary, puro deliver, puro fast food, puro deliver mga pagkain nila. Hindi yan home cook. Okay? So you need, yung 28 years old, please, do consult clearance and also lab results. Parang ka lang pumapasok sa trabaho. Di ba ang pag sa mga trabaho, merong lab results tapos clearance. Okay? Na pwede ka na magtrabaho. Okay? Ano po gamot sa LBM in LC? Nagtitake po ako ng water with salt. Okay? Kung nag-LBM po kayo, 5 times or more yan na watery stool. Kung 3 times lang, hindi po siya LBM. Okay? 5 times or more, watery, you need po electrolytes. So, usually, nagpapabigay na ako ng electrolytes niyan. Then, ipa-examine ang stool, magpa-konsulta. Kasi may mga bacteria or virus na nagkakos ng dehydration. So, if you are elderly, mas delikado. If you are a pediatric, mga bata, mas delikado din. Okay? So, consult pa rin tayo ng mga doktor. Ako, mataas cholesterol ko, 9 days na po ako naglo-low carb, iniinom ko pa din po ang gamot ko sa cholesterol. Okay lang po ba na kumain ako ng mga taba ng baboy? Ako po, Ezekiel. Hi. Okay? Generals, kailangan po consult. Clearance po. Lahat ng mga tanong ninyo masasagot. Kasi very generalized, ang daming kulang. Marami akong tatanong sa inyo regarding sa lifestyle, sa paglo-low carb ninyo. Hindi ko kayo masasagot agad-agad. Kailangan ko po ng mga details, mga data. Ezekiel. Okay. Ano po ang gulay ng mahusay sa mga may diabetes? Sa ngayon po, naglo-low carb pa din po ako. Salamat. Patatas sa punto. Okay. So, pagka may mga diabetic, lahat po ng mga may diabetic and they're doing the low carb lifestyle, no? Pagka ako po yung doktor ninyo, ipapaiwas ko sa inyo ang sugar. Okay? Because mataas na ang sugar nyo sa katawan. You don't need sugar, no? Tanggalin natin sugar, kahit sweetener pa yan, tanggalin natin. Okay? Eat sa safe food list. Pero kung nag-i-insulin po kayo at marami po kayong mga medication, need new guidance and monitoring. Delikado po ang naglo-low carb sa mga may health condition, no? Need guidance, need consultation, need clearance, and also kailangan natin ng baseline lab results. Okay? Alkaline results sa urine, doc, ano ibig sabihin po nun? Okay. Hindi acidic. Very good yan. Okay, so ibig sabihin, madami kayong uminom ng tubig. Okay ingat lang po. Too much water, dehydration din. So, always listen to your body. Minsan pagka too much and too little, iisa lang nararamdaman. Pero once you experience signs, symptoms, mga discomfort, magpakonsulta agad. Huwag nyo nang sarilin, huwag nyo tawag dito? Magtimpi. Okay? Or kakatipid ninyo, mas lalo kayong gagastos.
Mhm. Hello from Qatar. Qatar, kaway, Doc. Ivory, low carb diaries. Doc, normal lang sumasakit ang ulo sa gabi. Kahit minsan sumakit ulo ko, minsan din nawawala. Pag nag-take na ako ng medicine, nawala naman. Ano kaya cause nito? Maraming cause po ng headache. Number 1 is gutom. Okay? Baka gutom. Kulang kinain, hindi kumain. Okay? Number 2, puyat. Nag-movie marathon. Naranasan ko na po yan. Movie marathon. Biruin mo yan. 24 hours. Movie marathon. Ayun. Na-migraine ako. Okay. Naimbag nga Rabi Idok, watching from Wow, Lanao del Sur, Gina Magkilat. Sampasampalukan na pampaluna sa kidney stones. Consultation, Ginoong Makisig. I don't know that sampasampalukan. Bakit naglalabasan ng ugat ko parang galit na galit? 4 months in low carb na po. Baka kailangan nyo na po mag-lifting exercises para may muscles. Baka kasi butot balat yan, talagang lalabas ang ugat nyo. Ako naman hindi. Nagbubuhat po ako. No? Hindi galit na galit. Okay? Priscilla Himaiti, good morning. Ano po oras kayo nag-uumpisa na mag-live? I'm from Montreal, Canada. Usually 7 p.m. po. Well, depende po sa aking kabisihan. May time, pero the usual is 7. Doc, 186 po creatinine ng husband ko. Ano po mga iwasan niya na pagkain? May meds naman po. Regina Tobillo, no processed food, no fast food. Eat home-cooked meal. Ang condiments, salt and pepper lang. Tapos, I think you need to limit your protein intake. Consult po. You need consultation. You need guidance. Hindi lang yung isang tanungan ng ganito. Okay, Regina Tobillo. Meron po akong 1.14 cm na kidney stone, then plus 4 proteinuria. Okay lang po yung protein intake every day, but almost 2 months na po ako. Naku po, yan ang sinasabi ko. Joyce Cayetano, did you have clearance with your low-carb doctor or your trusted doctor? Did you have a baseline laboratory bago kayo nag-LC, nag-low-carb, nag-lifestyle change, no? 2 months ago? You need to do that. Okay, tanong ko lang kung anong gagawin kapag former stone ng isang tao. Ayan, manood po kayo sa simula yung explanation ko sa kidney stones. Okay? Medley Matining, I'll just call. Okay? Abangan nyo po yung call ko, Medley Matining. Ask ko po ano normal BP ngayon kasi sabi po noon, friend ko ang 120 ay hindi na daw ngayon normal. Ang 120/20 po. Okay. Goal sa BP, 90/60 up to 120/80. Okay? Hopefully, hindi doktor yung kaibigan nyo na nag-advise sa inyo na hindi normal ang 120/80. Tanong lang po, Doc, nakuha ko yung results ko, yung sugar ko. Need consultation, Ellen Austin. Marami po akong itatanong. Hindi lang po yung mga labs na yan. Need lahat ng parameters and need to interview you. Okay? Kailangan po yan. Gandang gabi, Doc. Timad ako lagi. 12 ng tanghali ang lunch ko. Kaso ang second meal ko, mga 8:30 na ng gabi. 2 hours na lang bago matulog. Okay lang ba yun? Ano nyo po, tag dito, gawin yung 6 p.m. ang fasting. Okay? Mag-adjust po kayo. Masyadong gabi ang 8:30. So, ang tulog nyo na yan, 10:30 or 11. Huwag po kayo magpupuyat. Kadalasan dapat ang sleep nyo 9 p.m. to 10. 10 ang pinakamaano. Ha? Okay. Good evening, home fighters. Bangers from Makati, Jun Leo Mejos. See you soon. Pa-check up ako sa iyo po. Angelita Valencia. Yes, see you soon po. Hi Doc, good PM. Bethel Chu Canete. Meron po akong BFF. May multiple kidney stones since 2015. Every ultrasound, marami pa rin. Meron maintenance for that. But after we watch you and nag-strict LCA, pag CT scan, nawala po, Doc. So amazing result. Salamat po talaga. Wow!
Congratulations sa BFF mo, Miss Bethel Chu Canete. Galing niya, ha? Imagine that. Nanood. But after watch you and nag-strict LCF siya, nawala. So, okay. Ang Gilatanyo, hi Doc, good evening po. Ang husay nyo na magsalita, hindi na mabagal, mabilis na at napakahusay nyo po magpaliwanag. Okay, thank you so much for your assessment, Miss Angelica Tanyo. Napakagaling na teacher kasi yan. Ewan ko anong subject. Okay, thank you so much. Actually, pagka sasanay ka ng magsalita, hi, alam niyo ho ba, takot ako magsalita sa madla. Ayoko nagsasalita. Pero, wow. Thank you to Kuya Gibo. Kapipilit niya sa akin na mag-live. Ayan. Natuto akong magsalita sa inyo. And, hopefully, marami po nakakaintindi sa aking mga paliwanag and maraming nakakaroon ng benefit sa kanilang health and their lifestyle change. Ako, Doc, last December 19, creatinine ko 300. Oh, ang hypertension po, amputated. Naku po. Sikisulano, no? Isa yan sa mga complication ng diabetes, amputation. Kasi wala nang oxygen yung mga blood vessels, namamatay, nangingitim. So, para hindi madama yung iba, pinuputol yung sira, yung bulok. Okay? Ayun. Doc, ano po ba kasama sa karne kapag mag-strict carnivore? Okay, pagka-carnivore is high protein, moderate fat. Yung iba high fat din. So, carnivore, puro karne lang. So, please, no, ingat po tayo. Chew your food. Kung nagka-carnivore po kayo, no, chew your meat 20 times or more before swallowing. Hintayin po natin, no, wag tayong magmamadali sa pagkain yan. Alam ko masarap, yes. Pero you need to chew it, savor the taste, para mag-signal sa brain natin na satisfied na kayo, yung satiety natin. Kasi pagka mabilisan ng kain, no, hindi na nagsisignal sa utak natin na busog na. Ang akala gutom pa. So kaya you consume more meat. Delikado po yan, ha? Doc, good evening po. Nakakataas po ba ng LDL yung kakain ng meat? Yes po. When you eat animal meat, animal fat, you increase your LDL and your cholesterol. Paano pababa ang LDL? Exercise, do fasting, olive oil. Papababayan yung LDL. Okay? And also, focus on lean meat. Kung gusto niyo pababayan ang LDL. Sa akin, no concern sa akin. As long as you're in strict sa low carb, your weight is normal, BMI normal, lahat ng parameters sa blood workups is normal, no? Hindi kayo diabetic, walang maintenance. Wow, yung waist circumference is normal, neck circumference normal. Hi. Tapos doing exercise, doing fasting, you're not eating processed food, sugar drink. Hi, hindi ko problemahin ang LDL. Pag may nodule sa thyroid, ano may papayo niyo sa akin? Pearly Olido, pa-consult po kayo sa ENT, yung thyroid nodule. Baka kailangan ng biopsy. I-clear lang natin. No? Okay. Yes, I do accept patient outside the Philippines. Just message here, then I'll give you the details. Ayan. Mag-message po, Miss Teresita Gonzalez, and I'll give you the details paano. Naiba na po ngayon ang format ng consultation, no? Because yung may mga concerns lang ako. And binago ko po ang format. May goiter po ako, Doc. Pwede ba ako mag-intermittent fasting? Need po ng lab results kasi hindi lang po yung goiter ninyo, no? Pati yung ibang mga parameters titingnan natin. And titingnan natin kung ano pang problem ninyo. Health conditions, not only the goiter. Okay? And you need clearance din naman. Okay? When you do the
Intermittent fasting? Okay, sorry. Pagka fasting, listen to your body. Kung hindi gutom, kain lang. Ay, sorry. Pag hindi gutom, huwag kang kumain. Okay? Eat whenever you are hungry. Sorry. Okay? Ito yung dapat na pakinggan ninyo ang katawan ninyo. Huwag natin pipilitin yung fasting, no? Katulad ng, halimbawa, you're aiming for a 16 hours fasting. Pero 14 hours, gutom na kayo. Okay? You need to eat na. Kaya kadalasan ina-advise ko, do low carb kasi mas madaling mag-fasting when you adapt in a low carb lifestyle. Kasi yung cravings na nawawala, natatanggal. Okay? Okay lang po ba mag-low carb ang may gallstone? Yes. Lloyda Rigor, mag-scan kayo dito sa page ko. Nag-discuss po ako regarding sa gallstone. Okay? Panoorin po ninyo. Then share it. Yes, online consultation. Mag-message po so I can give you the details. Okay? So, fast track. Kidney stones. Paano tayo makakaiwas? Kahit na anong diet regimen ninyo, paleo, Mediterranean, veggie, low carb, keto, ito po ang paliwanag ko dyan. You can do it. Alamin nyo ang cause so that malalaman nyo kung paano natin i-manage or i-handle. Pero syempre, if you have any conditions, health condition, you need to seek consultation sa inyong trusted doctor or a low-carb doctor advocate. And always, follow my page, my YouTube. Andyan po yung mga menu ko or mga exercises. Pwede yung mga lutong low-carb, affordable. Palitan nyo. Siyempre, palitan nyo yung mga ingredients doon na affordable sa inyo. Okay? Then, please share this live para makarating sa mga mahal nyo sa buhay na merong stones or mga stone formers, kidney, and sa mga nagla-lifestyle change. If ever gusto magpa-consult sa akin, mag-send lang ng message dito. I'll give you the details. And I will give you appointment once umokay na yung details na yun. No? Nasagot nyo yung mga details. So I can do online and I can do also face-to-face. So sa Ace QC every Wednesday by appointment and Ace Valenzuela every Saturday by appointment. Always remember, with a right mindset, no, isipin yung mabuti. Bakit nyo to ginagawa? May problem kayo, right mindset. Set a goal para ayusin ang problem. Set a goal, do it. Start na tayo. Huwag na yung pagpabukas or 1 week pa. No, start it now. Then, start na tayo sa nutrition. Always remember, 80% of our health, nutrition. Okay? 20% exercise. Kaya nga, kahit na anong gawin yung exercise, kahit magdamag kayo nag-exercise, hirap na hirap kayo sa exercise, kung hindi nyo babaguhin yung mga kinakain nyo, no processed food, sugar drinks, fast foods, restaurant foods, always focus on home-cooked meal, salt and pepper, herbs, pampalasa, and mag-a-adapt ang katawan nyo. Once na nag-adapt ang katawan ninyo sa ganyang lifestyle, wow, fasting will follow. Ang fasting, you can do it a minimum of 12 hours, pero once nag-adapt ang katawan nyo sa low carb, makakaya nyo ang 14, 16, 18, 20, magugulat kayo. Nagwa 1 meal a day na po kayo. That is a natural caloric deficit sa mga naglo-low carb. Okay? Eventually, after a month, adapted ang katawan, do exercise para ma-tone down yung mga nagsasag na skin, strengthen your body, yung bone mass density nyo, tumaas, lumakas kayo. Kahit elderly, ang lalakas ng buto. Once na nag-lifting exercise kayo, may muscle ang mga buto ninyo, mas malakas ang buto. So, safe na safe. Iwas fracture, iwas sa mga accident ang mga elderly natin. And of course, okay, be the best version of yourself. Adapt
and we will evolve. Bye!